magandang araw po sa lahat natin mga kababayan. Ako, dito na naman tayo. Di ba nga ho, sinampahan ako si Vice President Sara Duterte ng pangdarambong at iba pang mga kaso, grabe. At patong-patong ang kaso kay Inday Lustay ngayon, mga kababayan. Yun nga lang, ang masaklap dito, si Pangulong BBM po, ang itinuturo ho nila na pakana daw dito sa pagkaso kay Inday Lustay, mga kababayan. Pero kung titingnan niyo po yung mga nag-file ng kaso laban kay VP Sara Duterte ng plunder, pandarambong, ay puro ho yun mga dilawan, mga kakamping, mga kababayan. Hindi ho yun mga loyalista. Eto lang, bakit ho nila ito itinutulak sa Pangulo, mga kababayan? Isa lang, kundi para guluhin ang Pangulo natin, ang gobyerno natin, na hindi naman po ang Pangulo ang nag-file ng kaso laban kay Bibi Sara Duterte. At makikita nyo naman, kung banatan din ng mga yan nag-file ng kaso, Inday Sara, ay tinitira din ang ating Pangulo, mga kababayan. Diba? Yun nga lang kasi, ito lang sa lahat natin mga kababayan, pinapalabaso nila ito kasi mukhang bibiglagi nila ho. Kapag may mga ganitong kaso sila, ang lagi ho nilang sinasabi, si PBBM lagi ho ang kanilang isinisisi dito kapag ho nakakasuhan sila. Si BBM daw ang may pakala. Oh, kasi mga kababayan, lagi nilang inaano ang taong bayan Kumbaga, taong bayan lagi ang kanilang dahilan, taong bayan lagi ang kanilang sinasandigan, tinataguan, 'di ba? Ibig na sagutin ang paratang, patunayan na sila ay walang kasalanan at mali ang kanilang paratang. 'Di ba? Taong bayan kaagad. 'Di ba dapat patunayan nila na mali ang akusasyon sa kanila? 'Di ba? Yun naman talaga dapat pag inaakusahan ka. 'Di ba? Kasi ito niyo naman ang daming ebidensya laban sa kanya. Oh, 'di ba? Oh, ito mga kababayan. Ayan, ito, makikita niyo po palasyo po sumagot na dito sa sinasabi ng mga DDS na inuugnay sa ating Pangulo. Okay? Inatake ng palasyo ang DDS sa pag-uugnay kay PBBM sa mga kasong pandarambong laban kay Inday Lustay. So mga kababayan, bakit si BBM na naman ang ituturo? 'Di ba? Sila ang may gawa niyan. Sila po ang gumawa ng kalukuhan niyan, hindi ho ang Pangulo. At hindi ho ang presidente ang nag-utos na mag-file ng kaso. Mga anti-Marcos yung mga nag-file ng kaso. Diba? Cecilio Magno, ang yung pare, saka yung mga iba pa na mga kakamping at mga dilawan. Sila yung mga nag-file ng kaso. Hindi ho ang mga loyalista, mga kababayan. Diba? Sabi pa ho ng Malacanang, tinanggihan ng Malacanang ang mga akala na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsampa ng mga kasong pandarambong at pandaraya. Kasi alam nyo mga kababayan, sinasabi kasi nila yan, kasi siyempre mga kababayan, para ilihis ang issue sa ating Pangulo. Pero ang totoo talaga mga kababayan, kailangan nila sagutin yan, kailangan nilang panagutan yan kung ano man yung mga akusasyon sa kanila. Patunayan nila na mali yan, hindi na ipapasa nila sa ating Pangulo. Sasabihin, ganun lagi mga kababayan, ginigipit daw sila ng ating Pangulo. Mga kababayan, never tayo nakakita na nanira ho ang presidente sa kanila. At nakikita ko natin kung sino yung mga naninira at gumagawa-gawa ng kaso, kung gumagawa-gawa ng issue laban sa presidente na wala namang ebidensya. Diba? Ikaw, normal ka na Pilipino, saan ka maniniwala? Siyempre, base ka sa may ebidensya. Diba? Hindi doon sa panay paninira lang, sa panay bunganga lang. Diba dapat may ebidensya? Ito sa kanya, ang daming ebidensya Diba? Dinala sa ombudsman. Din mo makikita na talagang mga kababayan kung sino talaga ang takot ngayon at sino yung may kasalanan. Bakit? Kasi ibig sasagutin ituturo sa iba. Ang kasalanan nila, ibabato nila ngayon sa iba. At ganun. Ibig sasagutin at dapat ay ipaliwanag at talagang patunayan na wala silang kasalanan. Ba yun naman talagang dapat? Di ba? Mga kababayan, ano masasabi nyo? Siyempre doon lang tayo sa totoo. Okay? Thank you. Nako, eto pa ho.
sa lahat nating mga kababayan. Ako, kumpirmado po. Ito mga kababayan, si Mike Defensor po, mga kababayan, kumpirmado na talagang tuta o siya ng mga DDS, tuta ng mga Duterte. Hindi po siya yung sinasabi niya, wala daw siyang kinikilingan, tuta. Kalukuhan. Di ba? Kalukuhan lang yan, mga kababayan. O di ba, hanggang ngayon, puro lang din siya salita, puro ngawa. Tapos ngayon, mga kababayan, nagre-reklamo ko sila kasi sabi daw nila, yung reklamo daw ni Saldico, yung pahayag daw ni Saldico, bakit daw hindi yon tinututukan. Paano matutukan yun, mga kababayan? Wala dito si Saldico, ayaw magpakita. 'Di ba? Ayaw, pati ang kay Gutesa. 'Di ba? Bakit ayaw niya na rin magpakita? Kung gusto nilang talagang patunayan yun. 'Di ba? At yun naman talaga ang dapat. O ngayon, ayan, makikita niyo po mga kababayan, patunay lang po yan, natuta ko, si Mike Defensor ng mga Duterte. 'Di ba? Oh, kumpirmado na si Mike Defensor pakawala ng mga Duterte. Oh, 'di ba? Mga kababayan, kasi ito lang mga kababayan, kung matatandaan po natin, sinabi po ni Senador Marcoleta na si Mike Defensor po ang nagdala kay Gutesa doon ho, siyempre sa Senado na biglaan nga, hindi nga alam ng mga senador, biglaan lang yun, So biglaan din ang pagkawala. Hanggang ngayon hindi natin makikita. So ngayon mga kababayan, malinaw na po kung bakit niya po sinisiraan ang dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ayon dito, dahil gusto niya mga kababayan magpakitang gilas, magpasikat dito sa mga Duterte at pakawala talaga siya ng mga Duterte, mga kababayan. Yun talaga yung talagang nakikita natin at nakikita din ng iba nating kababayan, no? Kasi ngayon atakdog siya, di ba? Tira ng tira pero walang ebidensya. So ganun ang laging sinasabi nila. Tulad ni Harry Roque, ang tagal niya na sinasabi, bakit hanggang ngayon wala silang patunay sa kanilang mga aligasyon? Puro aligasyon, puro. So mga kababayan, hindi naman madadala sa korte yan kahit anong gawin mo dyan, kahit magkadakdakan ka dyan, lumaki pa yung bunganga mo dyan. Hindi madadala sa korte ang walang ebidensya at puro bunganga lang. Diba? Kasi mga kababayan, ito lang. Kaya inuuna nila si House Speaker Martin Romualdez. Kasi nga mga kababayan, sino po ba ang talagang kakampi ng ating Pangulo? Di ba nga si House Speaker Martin Romualdez lang. Kaya inuuna nila si House Speaker eh. Akala naman nila mga kababayan, mabubutasan nila mga kababayan si House Speaker. Oo. Diba? Ganun lang yan. Inuugnay nila si House Speaker dito at ang ating Pangulo. Yung nga lang, wala silang matibay na ebidensya hanggang ngayon. Ito lang mga kababayan, meron po ba silang pinanghahawakan ng mga katibayan? Diba? Puro lang kasinungalingan. Puro lang kasinungalingan yung pinagsasabi ni Gutesa. Ito pa, dagdag pa ni Mike Defensor. Mga kababayan. Kasi alam naman natin sa sarili natin bago tayo maniwala. Siyempre base tayo dun sa ebidensya. Kasi hindi naman madadala sa korte yan kung walang ebidensya, di ba? Hindi ako mga kababayan Ang gusto ko lang katotohanan at may ebidensya. No? Yun lang ang atin. Doon na tayo sa totoo. Di ba? Thank you. Nako, eto, mga kababayan, ano masasabi niyo dito? Nako, Toby Tiangco ho, mga kababayan, dalawang kontraktor ni Toby Tiangco sa Ghost Project iniimbestigahan umano na konektado sa mga diskaya. Ayan po mga kababayan kaya tama lang ho talaga mga kababayan etong ginagawa ho ng ating Pangulo na imbestigahan at wala hong sinisido ang pag-iimbestiga na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dahil ito, kilala nyo naman ito, mga kababayan, kaalyado din ng ating Pangulo yan. Pero wala ho siyang sinisino kung sino ho ang mga sangkot issue sa mga flood control, managot ho sila sa batas. Ayan ho ang laging sinasabi ng Pangulo. Walang sinisino ang investigasyon ngayon. Mananagot ang dapat managot. Biruan nyo yan, dalawang kontraktor. Ghost Project. Diba? Kontraktor daw umano yan ni Toby Tiangco. Konektado pa sa mga diskaya. Alam naman natin yung diskaya talaga mga kababayan na patunayan nung isang proyekto doon sa Davao Oriental na Ghost Project
na sana'y tapos na ng 2022, mga kababayan, hindi ba lang nasimulan o hindi ba lang nagawa. Kaya alam nyo, sa huli talaga ang pagsisisi, kasi kita nyo nga si Diskaya, iyak-iyak pa eh. Di ba? Paano na daw yung anak niya? Paano? So, ginawa niya yan eh. Pagdusahan nyo. Hindi ho namin kasalanan yun. Kayo gumawa niyan. Kayo gumawa ng kasalanan nyo, hindi kami. Kaya, suportado natin dapat ang Pangulo natin sa mga ganitong pangyayari kasi eto ginagawa ng Presidente para sa masiwata at maubos ng korupsyon dito sa bansa. Tama? Kaya, sana suportahan natin. Thank you.